Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 7 verses 1 to 5. Sabi dito, aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ano po ba ang lesson na makikita natin dito sa chapter 7? Si Lord po ay ayaw niya na basta lang alam mo yung kanyang mga salita. Gusto niyang lakaran natin ito. At sa pamamagitan din ng mga salitang ito, malalaman din natin at madidiscern natin yung mga estilo o panlilin lang ng kaaway sa atin upang mahulog tayo sa pagkakasala. Kaya nga, ang Word of God ay baluti. Ito yung armor talaga natin. Pananggalang. Ika nga, no? So, yun lamang po. Keep reading. Keep learning. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ito po, Kawikaan, chapter 7, verse 6 to 10. Ako ay dumungo sa bintana ang bukas at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita, maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panupukan. Ang tinutungo sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang hating gabi, ito'y walang ginagawa sa ilalim ng hating gabi kapag tulog na ang mutla. Ang babae ang sa kanya'y sumasalubong sa pintuan, mapang-akit, mapanglinlang na masakwang kasultan. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 7, talata 11 hanggang 15. Maingay ang kanyang boses. Kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayoy sa lansangan, maya-mayay sa liwasan. Walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik at ang kanyang sasabihing punong-puno ng pang-akit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog, katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ikay salubungin, mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Amen. Muli po isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 7, verses 16 to 21. Ang sabi po dito, ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal, linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisikan ng pabangong mira, bukod pa sa alo at mabangong kanela. Halika't bigyang daan damdamin ng isa't isa. Ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo, pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapang-akit, ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 7 verses 22 to 27.
pagdaka ay sumusunod siya sa kanya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, o gaya ng mga tanikala sa sawayan sa mangmang, hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kanyang atay, gaya ng ibong nagmamadali sa bitag at hindi nakaalam na yaoy sa kaniyang buhay. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad. Huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas, sapagkat kaniyang inihiga ang maraming may sugat, o lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. Ang kanyang bahay ay daang patungo sa Sheol, pababa sa mga silid ng kamatayan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita.